Nais mo bang may magandang mangyari sa iyo ngayong taon, ngunit wala pang darating? Nanalangin ka na ba para sa trabaho, asawa, anak, o negosyo, ngunit hindi pa natutupad ang iyong hangarin? Naiintindihan ko ang iyong damdamin kung ang sagot mo sa mga tanong na ito. Ngunit alamin na, higit pa sa naisin mo, nais ka ng Diyos na pagpalain. Gumagawa siya ng walang tigil, inaayos ang iyong tagumpay. Maaaring hindi ka naniniwala dito dahil hindi mo pa nakikita ang ebidensya, ngunit gusto kong malaman mo na ang mga palatandaan ay naroroon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang boton ng notification para sa higit pang mga inspiring na video. Madaling tumuon sa ating mga pakikibaka at kalimutan ang mga palatandaan na ipinapakita ng Diyos upang ipahiwatig ang kanyang presensya. Minamahal, naririnig at nakikita ng Ama namin ang iyong mga luha, kasama na ang tahimik, hindi na bigkas na mga bulong ng iyong puso, at mga pangakong darating para sa iyo. Sinabi niya sa kanyang salita na siya ay darating ng mabilis. Ngunit ang kakulangan sa pag-unawa na ito ay maaaring mag-alala o sumuko pa nga. Ngunit huwag, dahil ibabahagi ko sa iyo ang 1-0 makahulang palatandaan na nasa bingit ka na ng isang pambihirang tagumpay. Kung sa tingin mo ay nasa dulo ka na ng iyong lubid, tumigil ka, dahil iyon ay isang malaking signpost na ang iyong tagumpay ay narito. Ano pang mga palatandaan ang makikita mo? Numero 1, nakatagpo ka ng mga hamon na wala pa noon. Ang tanda ay maaaring tunog ironic, ngunit ito ay totoo. Isa sa mga senyales na ikaw ay stagnant at hindi umuunlad ay na ikaw ay nakakaranas ng zero challenges. Ang mga hamon at problema ay kadalasang dumarating sa mga patungo sa tagumpay o paggawa ng mga kahanga-hangang bagay. Kung ikaw ay walang ginagawa at walang ginagawa, mababa ang posibilidad na may darating na hamon sa iyo. Sa sandaling maging abala ka at progresibo, magsisimulang mag-pop up ang mga hadlang sa kalsada at subukang pabagalin ka o ihinto ang iyong paglalakbay. Minsan sila ay unti-unting tumitindi, na nagpaparamdam sa iyo na lumalala ang mga bagay. Ilalagay ng kaaway ang lahat ng uri ng kahirapan sa iyong landas dahil ang epekto ng iyong tagumpay at tagumpay ay magpapadala ng mga ripples ng pagkatalo sa kanyang mga plano at kaharian. Siya ay umaatake at sinusubukang sugpuin ang tawag ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring nakatanggap ka ng isang propesya sa iyong buhay, ngunit ang lahat ng impyerno ay pakakawalan. Halimbawa, si Maria ay isang dalagang dalaga na walang nagmamalasakit hanggang sa sinabi ng anghel na si Gabriel na siya ang sisidlan kung saan darating ang kaligtasan. Hinarap niya ang walang awa na paghatol ng publiko at tumakas sa maraming lupain para sa kaligtasan dahil nangako siya. Ito ay nagpapakita na dahil ikaw ay tinawag at inorden ng Diyos, ang mga bagyo ay babangon laban sa iyo. Si David ay pinahiran ng langis bilang hari ng Israel, ngunit gumugol ng sumunod na ilang taon sa pagtakbo at pagtatago mula sa pakana ni Haring Saul laban sa kanya. Si Joseph ay may pangarap na mapataas, at ginugol niya ang maraming taon ng kanyang buhay bilang isang lingkod sa isang kakaibang lupain. Katulad nito, ang ating Panginoong Hesukristo ay nahaharap sa isang galit na bagyo sa kanyang paraan upang iligtas ang isang taong inaalihan ng maraming demonyo. Haharapin mo ang mga unos sa gitna mismo ng pagsunod sa tinig ng Diyos. Ito ay isang palatandaan na dinadala kanya sa isang bagong yugto, panahon o tagumpay. Kung babalik ka sa ibang direksyon, tiyak na titigil ang bagyo, ngunit mawawalan ka rin ng akses sa kung ano ang tinawagan ka. Magtiwala sa sinabi ng Diyos dahil liliwanagan niya ang iyong landas. Bilang 2, ang Diyos ay nagtatanim ng hindi pangkaraniwang pagbibigay ng diwa ng panalangin sa iyong puso. Ang banal na espiritu na nasa iyo ay gumagawa ng overtime, na patuloy na hinihikayat ang iyong espiritong tao upang manalangin. Kapag nanaig sa iyo ang diwa ng panalangin, masasabi mong ito ay gawa ng banal na espiritu. Kaya't mag-ingat na huwag pawiin ang mga gawa ng espiritu sa iyong puso. Kung bigla kang magsisimulang gumising sa hating gabi ng tuloy-tuloy, sa halip na mag-scroll sa social media o manood ng mga pelikula sa Netflix, lumuhod at manalangin.
Gumawa ng mga pamamagitan, magsumamo para sa awa, at hilingin na ang mga mata ng iyong pangunawa ay mabuksan. Itinuturo ng hangaring ito kung paano gumagawa ang Diyos sa mga tao. Kapag tinawag niya ang iyong pangalan at sumagot ka, ipinapakita mo sa Kanya na mapagkakatiwalaan Kanya na pangasiwaan ang mga pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Nang sa gayon kapag nagpadala siya ng anumang mga tagubilin tungkol sa pambihirang tagumpay na iyon, mapasailalim ka sa Kanyang kalooban na sapat upang sundin. Tinawag ng Diyos si Samuel sa kanyang pagtulog ng 4 na beses sa isang gabi, at lahat ng 4 na beses ay naging alerto si Samuel at tumugon. Pagkatapos ng pagtatagpo na ito, idineklara si Samuel na isang propeta ng Panginoon, ang mismong propeta na magpapahid kay David bilang hari ng Israel. At si Jesus ay isang inapo ni David. Napagtanto mo ba kung gaano ito magkakaugnay? Ang tungkulin ng panalangin na tinatawag ka ng Diyos ay hindi lamang nangangako na magdadala ng isang pambihirang tagumpay sa iyo, ngunit ang epekto ay umaabot sa maraming henerasyon na magkakahiwalay. Pakinggan ang pag-udyok ng Espiritu. Maging isang taong manalangin. Si Jesus, bagaman Diyos, ay laging sumunod at nanalangin. Sa Marcos 1:35, at sa kinaumagahan, bago maghapon, siya ay bumangon at umalis, at naparoon sa isang dakong ilang, at doon nanalangin. At sa Santiago 5:16, sinasabi ng mga banal na kasulatan, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Tumayo sa puwang at tiyaking alerto ka sa pagtanggap ng tagumpay. Pangatlo, nakatagpo ka ng magkakaibang tukso at pagkagambala. Napansin mo na ba na maraming distractions ang nanggagaling sa lahat ng direksyon kapag sineseryoso mo ang iyong espiritual na buhay at naging pare-pareho sa pananalangin, pag-aayuno, at pag-aaral ng salita ng Diyos? Halimbawa, ang masamang ugali na akala mo ay nalampasan mo na at bigla kang nakaramdam ng hindi sapat. Kapag nangyari ang mga bagay na tulad nito, pinatutunayan nila na ang iyong bagong tuklas na pangako sa Diyos ay nakakaapekto sa mga lugar ng Espiritu. Maniwala ka sa akin, gagawin ng dyablo ang lahat ng kanyang makakaya upang subukang pigilan kang maging lahat ng magagandang bagay na idinisenyo ng Diyos na kahinatnan mo. Tandaan, ang paglalarawan sa trabaho niya ay pagnanakaw, pagpatay, at pagsira at masigasig siya. Kaya nagdadala siya ng mga tukso at pang-abala. Alam niya kapag malapit na ang iyong tagumpay, at sapat siyang matalino para tuksuhin ka sa mga hangarin ng iyong puso. Kaya dapat palagi mong hilingin sa Diyos na dalisayin at dalisayin ang iyong puso. Sinabi ng salmista sa mga awit 51, 1:12. Likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matatag na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong harapan o kunin ang iyong banal na espiritu mula sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan mo ako ng kusang espiritu upang suportahan ako. Hindi lang siya humiling ng pagbabago ng kaligtasan, ngunit hinihiling din niya sa Diyos na gawin siyang taong gustong gawin ang kalooban ng Diyos ng higit sa anupaman. Dapat mong isumite ang iyong mga hangarin ng iyong puso sa Diyos dahil ito ay isang mabubuhay na bintana na maaaring sirain ka at makaapekto sa maraming taon ng iyong buhay. Sa lahat ng panahon, hindi tinukso ni Satanas si Jesus hanggang sa panahon ng kanyang pambihirang tagumpay at pagpapakita. Wala kaming narinig na anumang pampublikong tukso na ibinato ni Satanas kay Jesus sa loob ng 30 taon, kilala siya sa kanyang gawain sa workshop ni Joseph. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang tagumpay, dumarating din ang mga tukso. Kung si Jesus ay bumagsak, kung gayon si Satanas ay matagumpay na nakompromiso ang agenda ng kaligtasan. Minamahal, ingatan mo ang iyong puso at protektahan ang iyong teritoryo, dahil ang dyablo ay magsasamantala sa iyong kapalaran kung hahayaan mo siya. Ang Biblia ay nagbabala sa atin sa 1 Pedro 5:8. Maging alerto at matino ang pag-iisip. Ang iyong kaaway na dyablo ay gumagala na parang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Bilang 4, ang iyong puso ay nakadarama ng isang hindi matitinag na paniniwala na ang iyong tagumpay ay nalalapit na. Ang isang panloob na pagtitiwala at paniniwala ay hindi maipaliwanag at medyo personal.
Ang pananalig na ito ang nagtutulak sa iyo na umasa, kahit na ang mga sitwasyon ay tila walang pag-asa. Ang paniniwalang ito ay kadalasang nagmumula sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Maaaring wala ka pang pera, ang iyong visa application ay maaaring isinasagawa pa, ang kalusugan ng isang mahal sa buhay ay maaaring humihina pa, at maaaring hindi mo pa nagkakaroon ng iyong mga anak o pangarap na kita. Gayunpaman, alam mo kung sino ang iyong pinaniniwalaan, at kumbinsido ka na maaari niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Sa ibang pagkakataon, lumalago ang iyong paniniwala kapag nakaramdam ka ng pagbabago sa iyong mga kalagayan, na para bang may ginagawa ang Diyos na bago. Nakakaranas ka ng ayon ng mas maliliit na tagumpay na makikita sa bilis, paghahayag o probisyon. Numero 5, nagsisimulang umalis ang mga tao sa iyong buhay. Isa sa mga bagay na ginagawa ng Diyos kapag nais niyang dalhin ka sa iyong tagumpay ay ang akayin ka palayo sa mga relasyon na hindi naaayon sa iyong layunin. Darating ang panahon sa iyong buhay na ipapakita sa iyo ng mga tao ang kanilang tunay na intensyon. Maaaring pinagtaksilan ka nila o pinatunayan sa iyo na hindi sila nakatuon sa relasyon gaya mo. Ang mga relasyon ay mahalaga sa Diyos. Makikita natin ito sa lawak na kanyang ginawa upang maibalik tayo sa kanya sa pamamagitan ng pagkamatay sa kamatayan sa krus. Nang si Jesus ay lumakad sa balat ng lupa, ipinakita niya sa atin sa kanyang mga relasyon kung paano niya inaasahan ang ating relasyon sa iba. Nagpakita siya ng pag-ibig sa lahat at sari-sari, kabilang ang mga maniningil ng buwis, mga magnanakaw, at mga patutot. Habang ipinangangaral niya ang mensahe ng pag-ibig, nais din niya na magtakda tayo ng mga hangganan. Sinasabi ng Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat mula rito ang lahat ng iyong ginagawa. Kapag nawalan ka ng mga tao, hindi naman talo kundi pakinabang. Ito ay pagkatapos na humiwalay si Abraham kay Lot na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Tulad ng isang hardinero na pinuputol ang mga patay at hindi ka nais-nais na mga sanga, gayon din ang Diyos na dinadalisay at dinadalisay ang ating buhay. Pinuputol ang mga bagay at tao na humahadlang sa ating paglaki upang ang kagandahan at bunga na nais niya sa atin ay lumitaw. Kaya huwag pilitin ang mga tao sa iyong buhay. Hindi ko sinasabing sinasadya mong paalisin ang mga tao. Mahalin mo sila ng totoo at tumingala sa Diyos. Kung pipiliin pa rin nilang umalis, hayaan mo sila. Numero 6, kapag nakatanggap ka ng mga kumpirmasyon. Nagkaroon ka na ba ng sitwasyon kung saan paulit-ulit mong narinig ang isang partikular na parirala sa loob ng isang panahon? Marahil ay paulit-ulit kang nagkaroon ng panaginip o serye ng mga panaginip. Ayon sa propetikong kaharian, ang mga panaginip na kinasasangkutan mo ng paglubog, mapayapang paglalayag, pag-akyat sa mga bundok, o pagkita ng kalmadong tubig ay mga palatandaan ng isang tagumpay. Hindi mo dapat kalimutan na hindi ka iiwan ng Diyos na walang patnubay at kumpirmasyon kapag nagtitiwala ka sa Kanya. Gayunpaman, nasa sayo na bigyang pansin ang mga paraan ng Kanyang pagsasalita at kilalanin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bukod sa mga panaginip, dinadala ng Diyos ang Kanyang kumpirmasyon sa pamamagitan ng iba pang mga channel. Ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa iyo sa pamamagitan o sa gitna ng iyong mga iniisip. Maaaring saksihan ng banal na espiritu ang iyong puso na walang limitasyon anumang oras. Magagamit din ng Diyos ang pakikipag-usap sa mga kaibigan para pasiglahin ang iyong puso. Pagtibayin ang Kanyang mga salita at pagnilayan ang Kanyang salita sa pamamagitan ng pare-parehong pag-aaral ng salita. Siya ay gumagalaw sa ating buhay sa mga paraan upang tayo ay iposisyon kung saan niya gustong mas matanggap natin at tamasahin ang mga tagumpay na dinadala niya sa atin. Pinagtitibay ng Diyos ang Kanyang mga pangako at mga propesya sa pamamagitan ng mga tanda, banal na patnubay at probisyon sa anyo ng isang bukas na pinto. Hindi siya tumitigil sa paggawa hanggat hindi naayon ang iyong mga kalagayan sa Kanyang plano. Responsibilidad mong kilalanin ang Kanyang paraan ng pagkumpirma ng mga bagay-bagay sa iyo, maging sa isang dumadagundong na bagyo o sa mahinang boses. Numero 7, dumating sa iyo ang biyayang ibibigay. Ang pagbibigay ay isang propetikong gawa.
Kapag hayagang inilagay ito ng Diyos sa iyong espiritu, ito ay isang propetikong senyales na malapit na ang iyong tagumpay. Gaano man ito kabaligtaran, kapag nagbigay ka, gumagawa ka ng puwang para sa higit pa. Matanto na ang Diyos ay nagdadala ng pambihirang tagumpay sa iyong paraan hindi para sa iyong kasiyahan, ngunit para sa kanyang mga layunin upang matupad. Maraming mga tadhana na nakasalalay sa kinalabasan ng iyong ginagawa sa iyong mga regalo at pagpapala. Kaya dapat kang tumapak ng maingat, ibuhos ang iyong sarili, at iwanan ang mundo na walang laman. Sinasabi ng Kawikaan 11:24, ang isang tao ay nagbibigay ng walang bayad, gayunpaman ay nakikinabang ng higit pa, ang iba naman ay humihigit ng labis, ngunit dumarating sa karalitaan. Ang kwento ng lingap ng balo ay nagsasalita tungkol sa isang mahirap na balo na nagbigay ng 2 maliliit na baryang tanso bilang handog sa kabangyaman ng templo. Kahit na ang kanyang alay ay ang pinakamaliit sa halaga, siya ay may pinakamataas na mabuting intensyon. Itinuturo sa atin ng gawaing ito na nakikita ng Diyos ang iyong sakripisyo, at nais ng Panginoon ang ating makakaya sa mga handog. Lumago sa pagiging sensitibo sa banal na espiritu upang ang iyong mga handog ay maituturing na kalugod-lugod sa Panginoon. Alamin na ang mga pag-aalay na itinuturing ng Diyos na kalugod-lugod ay yaong sinasabi niya sa iyo na ibigay at yaong buong puso mong ibibigay. Minsan ang banal na espiritu ay biglang nag-udyok sa iyo na gumawa ng isang bagay para sa kaharian ng Diyos o isang kapatid. Tandaan na kung saan pinapatnubayan ng banal na espiritu, nagbibigay din siya. Malaki man o maliit ang ibibigay mo, ang pinakamahalaga ay ang makinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa Kanya. Nais niyang malaman mo na ang lahat ng mapagkukunang ibinibigay niya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti at sa Kanyang kaluwalhasyan. Ang iyong pagbibigay ay nagpapatunay na masunurin mong ilalaan ang Kanyang mga mapagkukunan sa mga lugar na tinatawag niya sa iyo kapag dumating ang iyong tagumpay. Numero 8, nahaharap ka sa pagtanggi ng walang dahilan. Ang mga pagtanggi ay mga propetikong palatandaan na malapit na ang tagumpay ng Diyos para sa iyo. Hindi lahat ng pagtanggi ay pagtanggi. Ang ilang mga pagtanggi ay maaaring pagredirect ng Diyos. Gumagamit ang kalaban ng mapanlinlang na diskarte na nagpapatingin sa ating sarili kapag nahaharap tayo sa mga pagtanggi at nagtataka kung bakit tayo ay hindi sapat, sa halip na tumuon sa tao o sitwasyon na tumanggi sa atin, na nagiging dahilan upang magtanong tayo tulad ng, bakit hindi ako naging sapat? May nagawa ba akong mali? Marahil ay may mali sa akin. Nais ng kalaban na magtanim ng kasinungalingan sa ating isipan na nagiging sanhi ng pagtatanong natin kung sino tayo. Isang maliit na pag-iisip na iyong nalilibang na hindi mula sa Diyos, at ang dyablo ay maaaring manipulahin ka upang gumawa ng isang bundok mula dito na dala-dala mo sa loob ng mga dekada. Isipin na handa ka para sa isang promosyon sa trabaho at nagbigay ng mga taon ng iyong buhay sa organisasyong ito sa mahusay at dedikadong serbisyo. Ngunit sa halip na ma-promote, kumukuha sila ng iba. Maaaring maulap ka ng pait at nakapanlulumong mga kaisipan na labis na makakasakit sa iyo at mapapalampas mo ang iyong mga tagumpay. Ang pagtanggi na tableta ay mahirap lunukin, ngunit maaari kang magtiwala sa Diyos na pabor sa iyo ang lahat ng sitwasyon. Mula sa pananaw ng Diyos, hinahayaan niya tayong harapin ang mga pagtanggi dahil gusto niyang alisin tayo sa mga tao o sitwasyon na maaaring magdulot sa atin ng pinsala o makadiskaril sa atin mula sa kanyang master plan. Kung saan nakikita natin ang pagtanggi, nakikita niya ang proteksyon at pagredirect. Maging ang mga taong tinawag ng Diyos ay dumaranas ng pagtanggi. At kung hindi mo pa unang ipinasya sa iyong puso na tumayo sa ilalim ng bigat ng panggigipit nito, hindi ka handang gamitin ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na alabok ang kanilang mga paa laban sa sinumang tumanggi sa kanila at magpatuloy. Sinasabi sa Mateo 10:14, kung ang sinuman ay hindi tumanggap sa iyo o makinig sa iyong mga salita, ipagpag mo ang alabok sa iyong mga paa kapag umalis ka sa tahanan o bayang iyon. Huwag subukang kumbinsihin ang mga taong tumatanggi sa iyo na subukang tanggapin ka maliban kung ang Espiritu ng Diyos ang patnubayan ka.
Numero siyam, pakiramdam mo ay lumalampas ka sa iyong kasalukuyang espasyo. Ang ilang mga buto, tulad ng mga kamatis, ay itinatanim sa isang nursery bago itanim upang makatulong sa paglaki. Ang paglipat na ito ay kinakailangan upang ang halaman ay umunlad at maabot ang yugto ng pamumunga nito. Tulad ng punla na ito, maaaring kailanganin mo ng mas malaking espasyo o kapaligiran upang mapagbigyan ang iyong lumalawak na mga pangarap at adhikain. Ang iyong kasalukuyang espasyo ay maaaring hindi epektibong mahawakan ang mga bagong pagkakataon, relasyon, o karanasan na malapit ng dalhin ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong papasok na tagumpay ay maaaring mangailangan ng mas malawak na espasyo para ipahayag ang sarili na humahantong sa iyong pakiramdam ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang paglipas ng panahon ay maaaring hinihingi ang iyong karera, ang iyong kasalukuyang tahanan, ang iyong kasalukuyang gusali ng simbahan, o ang iyong paaralan. Ang mga damdaming ito ay nagpapahiwatig na ang iyong tagumpay ay maaaring konektado sa isang mas malaking layunin o misyon kaysa sa iyong naisip. Sa mga sandaling ito, huwag tumingin sa pera sa iyong bank account o sa mga katulong na wala ka, ngunit tumingin sa Diyos lamang at magtiwala sa Kanya para sa mga bagong probisyon, banal na koneksyon, at mga tagumpay. Sinabi ng Diyos na ang Kanyang mga plano para sa atin ay tungo sa kaunlaran at hindi sa kapahamakan. Kung inilagay niya ang pagnanais na iyon sa iyong puso, maaari niyang pakilusin ang mga mapagkukunan upang matugunan ito. Sinasabi ng Isaias 43:11, "Tingnan mo, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba nahahalata?" Numero 10, palagi kang nakakaharap ng mga paulit-ulit na numero. Ang mga bilang ng propeta ay isang paraan upang malaman ang patnubay at oras ng Diyos. Ang mga ito ay kabilang sa maraming paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa Kanyang mga plano at layunin sa atin, na hinihikayat at pinagtitibay ang Kanyang mga plano para sa atin. Una, nangangahulugan ito na ang Diyos ay nagsasalita. Tandaan, noong sinabi ng Diyos na kaya niyang magtaas ng mga bato para sambahin siya, maaari siyang makipag-usap sa anumang bagay. Ang paraan at numero ay isa pang anyo ng komunikasyon ng Diyos. Ang kritikal na bagay ay ang paghahanap ng interpretasyon ng sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na pagkakasunod-sunod ng numero na nakikita mo. Sa Biblia, ang mga bilang na tulad ng 7 ay kumakatawan sa pagiging perpekto, 40 ay kumakatawan sa mga pagsubok at pagsubok, 9 ay kumakatawan sa ani, at 12 ay kumakatawan sa banal na pamahalaan. Bagamat kailangan mong personal na maghanap sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pakikinig sa Kanyang mga pamumuno para sa interpretasyon ng serye ng mga numero na paulit-ulit mong nakikita, alamin na ang mga ito ay maaaring tumuturo sa isang pambihirang tagumpay o senyales ng isang espiritual na paggising o isang tawag sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, na humahantong sa isang tagumpay sa iyong pananampalataya at mga kalagayan. Minamahal, kung naranasan mo ang mga propetikong palatandaang ito, magalak ka, dahil nasa bingit ka ng pagtanggap ng mga sagot sa iyong mga panalangin at mga tagumpay na magbabago sa iyong buhay. Huwag mawalan ng pag-asa o malungkot na hindi mo natanggap ang iyong hiniling. Tandaan na ang timing ng Diyos ay perpekto at walang makakatalo diyan. Lagi niyang ginagawa ang kanyang sinasabi. Ang isa pang bagay na dapat maunawaan ay maaari kang makaranas ng ilang mga palatandaang ito at makaligtaan pa rin ang iyong tagumpay pagdating. Ibig sabihin, mayroong isang estado ng puso na kailangan mong taglayin na naghahanda sa iyo para sa iyong mga pagpapala at maaari mong linangin ito sa 5 paraan. Numero 1, sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal. Madaling mag-relax at mahulog sa intensity radar sa prayer room kapag nagsimula kang makadama ng positibo o makakita ng mga bagay na nagbabago. Huwag kang susuko dito. Kung mayroon man, ito ay isang panawagan na paigtingin ang iyong panalangin at panatilihing alerto ang iyong espiritu. Tandaan, ikaw ay isang bantay. Dadaos-dos ang kalaban at magdudulot ng kaguluhan at pagkawasak kung hindi mo babantayan ang iyong mga tarangkahan at teritoryo.
Ang panalangin ay nagpapanatili sa atin na patuloy na konektado sa Diyos, ang pinagmumulan ng ating buhay, lakas, at pagkatao. Gumagana ito upang i-renew ang ating isipan, baguhin ang ating mga kaisipan, at tulungan ang ating isipan na makita ang pananaw ng Diyos, hindi lamang mula sa nakapaligid na mga pangyayari. Sa lugar ng panalangin, ang iyong pananalig sa Diyos ay lumakas para mas magtiwala ka sa Kanya na gagawin ang lahat ng Kanyang ipinangako. Bagamat paminsan-minsan ay lumalabas ang mga negatibong kaisipan, maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng panalangin upang ilayo sila at makawala sa mga limitasyong ipinakita nila. Sa gitna ng mga hamon, kahit na ang gabi ay nasa pinakamadilim na oras nito, magsabi ng isang salita ng panalangin sa tagapag-ingat at tagapagtanggol ng Israel, at pupunan kanya ng panloob na lakas upang maglayag sa tubig at magtagumpay laban sa kahirapan. Sa ganitong paraan mo lang magagarantiya ang iyong tagumpay. Bilang 2, araw-araw ipahayag ang salita ng Diyos. Ang pagtatapat ay simpleng pagsasabi ng isang bagay na pinaniniwalaan natin sa ating mga puso. Nagbibigay ito ng katibayan ng isang bagay na alam nating totoo. Ito ay nagpapatotoo sa katotohanang tinanggap natin. Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi kinakailangang sumunod sa mga individual, ngunit sa Kanyang salita. Sinasabi ng Biblia na pinalaki ng Diyos ang Kanyang salita, kaysa sa Kanyang pangalan. Kaya't dapat mong ugaliing ipahayag ang salita ng Diyos sa bawat bagay ng iyong buhay. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin, kaya huwag mong sabihin ang iyong nakikita, sabihin ang iyong inaasahan, gaya ng nilalaman ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ng lahat na mahirap ang buhay, ipahayag, ako ay anak ng Diyos, sa makatuwid, ako ay pinagpala. Kapag natatakot ka o nag-aalala, ipahayag ang salita ng Panginoon. Sabi niya, hinding-hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang salita ng Diyos ay puno ng Kanyang mga pangako sa atin. Kung babasahin mo ito ng sapat, makikilala mo ang iyong sarili sa maraming mga pangako, at ilalapat ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Gawing ugali ang araw-araw na pagtatapat. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpapares ng oras ng iyong mga pag-amin at pagpapatibay sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo ng iyong ngipin o almusal. I-personalize ang bawat deklarasyon. Gumamit ng mga pahayag na ako, tulad ng ako ay gumaling ni o magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Upang palitan ang negatibong pag-uusap sa sarili ng mga positibong pagpapatibay batay sa salita ng Diyos, kailangan mong ilipat ang iyong pagtuon sa mga salita ng Diyos at ipahayag ang mga ito. Kapag naaalala mo na mas dakila siya na naninirahan sa iyo kaysa sa nasa mundo, dumaraan ka sa buhay ng may tapang at pananampalataya. Bilang 3, kumilos bilang pagsunod sa bawat banal na tagubilin. Ang pakikinig sa Diyos na nagsasalita ay isang bagay, iba ang pagsunod sa Kanyang tinig. Upang matanggap ang iyong mga tagumpay, dapat mong sadyang gawin ang itinuturo ng Diyos. Sinabi natin kanina na siya ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, kabilang ang mga bagay na karaniwan bilang mga numero. Dapat matuto kang makinig at tumugon. Bigyang pansin ang paunguna ng Diyos, tumugon ka agad, at magsimula ngayon kung hindi mo pa nagagawa ito. Kapag nagsimula ka sa mga simpleng pagkilos ng pagsunod, tulad ng pagbabahagi ng iyong pananampalataya, o pagtulong sa isang taong nangangailangan, natututo siyang magtiwala sa iyo. Alam na maaari siyang gumawa ng mas mahahalagang gawain at pagpapala sa iyo. Tandaan na kahit na hindi mo naiintindihan ang kanyang tagubilin, ang kanyang mga plano ay para sa iyong ikabubuti. Ang pagsunod ay hindi isang beses na pangyayari. Kapag mas ginagawa mo ito, mas nagiging madali ito, at mas malapit mong matatanggap ang iyong tagumpay. Bilang 4, panatilihin ang puso ng pasasalamat. Madaling magpasalamat kapag nakikita mo ang maliwanag na kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay at sa buong buhay mo. Ngunit ano ang gagawin mo kapag wala kang nakikitang mga palatandaan? Magpasalamat kahit ano paman. Sa araw-araw na paggising mo, mayroon kang dapat ipagpasalamat sa Diyos, ang regalo ng buhay. Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat.
Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng walang sinumang nagkaroon nito na mas magaspang kaysa kay Job, ngunit nagpasalamat siya. Isipin ang lahat ng mga unos na naranasan mo dati sa buhay, hindi ba naayos ang lahat ng alon? Kaya, ugaliing magpakita ng tunay na pasasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala at pagpapala na darating. Ang pasasalamat, sabi nila, ay isang aplikasyon para sa higit pa. Numero 5, maging matiyaga. Ang paghihintay ay marahil ang isa sa pinakamahirap na bagay na dapat gawin. Ang paghihintay ay maaaring maging mahirap sa ganitong mundo na may 5G na koneksyon sa internet, mga fast food na restaurant, madaling online banking, at marami pang ibang bagay na inilagay ng tao sa pamamagitan ng lumalagong teknolohiya upang gawing mas madali ang buhay. Ang pagsabihan na maghintay ay napakasakit. Ngunit ang mga proseso na dinadala sa atin ng Diyos sa panahon ng paghihintay ay mahalaga para sa destinasyon na ating pupuntahan. Dapat kang matutong magtiwala na siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena na nag-ugnay sa mga tuldok sa hinaharap na itinakda niya para sa iyo. Kahit na hindi mo ito nakikita, ang kanyang mga plano ay parating unlad ka. Sinasabi ng kanyang salita na ang mga inaasahan ng mga naghihintay sa kanya ay hindi mapuputol, ngunit sila ay magmamana ng pangako. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pag-asa at pag-asa, nagtitiwala sa iyong mga pangakong hindi nagkukulang. Nakikita ko ngayon na ang mga tagumpay ay kadalasang dumarating sa mga sandali ng matinding hamon at paghihintay. Dalangin ko na tulungan niyo akong manahimik kapag nararamdaman kong nasa bingit na ako ng pagsuko o pagod sa mga pasanin sa buhay, batid na ang mga sandaling ito ay madalas na mga senyales na malapit na ang aking tagumpay. Ama, nagpapasalamat ako na nakikita mo ako, nakikinig sa akin, at nangako sa akin na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Sa aking pagharap sa mga hamon at balakid, hinihiling ko na tulungan mo akong matandaan na ang mga ito ay madalas na mga tagapagpahiwatig ng aking pag-unlad sa halip na mga pag-urong. Palakasin mo akong manatiling matatag sa aking paglalakbay. Naway magtiwala ako na ang mga hamong ito ay bahagi ng iyong banal na plano, na humahantong sa akin sa isang bagong yugto at isang maluwalhating tagumpay. Panginoon, pag-apuyin mo ang aking puso na may taimtim na pagnanais na patuloy na manalangin, kahit na tinatawag ako ng mundo sa kaguluhan. Turuan mo akong tumugon sa iyong mga siko ng may pagsunod at buong pagpapasakop. Habang ang aking Panginoong Hesus ay bumangon ng maaga at nanalangin bago magbukang liwayway, hayaan mo akong bumangon upang hanapin ka ng taimtim. Naway masalamin sa aking mga panalangin ang aking pagtitiwala sa iyong mga pangako, at kahandaang sundin ang iyong patnubay, hindi ang aking mga alalahanin at pangamba. Tulungan akong maunawaan na ang aking mga panalangin ay hindi lamang nagdadala ng mga personal na tagumpay kundi nakakaimpluwensya rin sa mga susunod na henerasyon. Humihingi din ako ng iyong proteksyon laban sa iba't ibang tukso at abala na naglalayong ilihis ako sa aking espiritual na landas. Kapag nakaranas ako ng mga pagsubok na humahadlang sa aking pangako sa iyo, bigyan mo ako ng kaunawaan upang malaman. Tulungan akong bantayan ang aking puso at manatiling matatag sa aking debosyon, na kinikilala na ang mga pagsubok na ito ay madalas nakatibayan ng aking espiritual na paglago at nalalapit na tagumpay. Hinihiling ko na protektahan mo ako mula sa mga pakana ng kaaway at ng aking kalooban, at dalisayin ang aking puso upang iayon sa iyong kalooban. Kahit na tila hindi nagbabago ang aking mga kalagayan, tulungan mo akong magtiwala sa iyong mga pangako, at madama ang mga banayad na pagbabago na nagpapahiwatig ng iyong gawain sa aking buhay. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na panghawakan ang iyong salita, sa paniniwalang tapat ka sa pagkumpleto ng nasimulan mo sa buhay ko. Nagdarasal ako para sa karunungan at pangunawa. Kapag ang mga relasyon at koneksyon ay inalis sa aking buhay, turuan akong makita ang mga pagbabagong ito hindi bilang mga pagkalugi, ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagredirect. Gaya ng pag-akay mo kay Abraham palayo kay Lot, gabayan mo ako palayo sa anumang bagay na humahadlang sa aking pag-unlad tungo sa iyong mga plano para sa akin. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa mga pagpapatibay na ipinadala mo sa akin.
Sa pamamagitan man ng mga panaginip, mga numero, o mga pag-uusap, hayaan akong makilala at magtiwala sa iyong patnubay. Palakasin mo ang aking kakayahang makilala ang iyong tinig sa gitna ng ingay na umaalis sa aking atensyon, at tulungan akong sumunod sa iyong pamumuno ng may kumpiyansa. Hinihiling ko rin ang biyayang magbigay ng bukas palad bilang tanda ng aking pagtitiwala sa iyong probisyon. Tulungan akong maging sensitibo sa mga pahiwatig ng banal na espiritu, at hinihiling ko na magbigay ka ng may pusong naghahangad na parangalan ka. Ituro sa akin na ang aking pagbibigay ay nagbibigay ng puwang para sa iyong mga pagpapala, at natutupad ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng aking buhay at sa buhay ng iba. Tulungan mo akong palayain ang anumang pait na dinanas ko sa pagtanggi, at tulungan ang mahina kong puso na magtiwala sa iyong mas mahusay na plano, batid na lagi mo akong inihahanda para sa isang bagay na mas mabuti. Sa wakas, habang nararamdaman ko ang pagkabalisa ng paglaki ng aking kasalukuyang espasyo, ipaalala sa akin na ito ay tanda ng iyong mga plano na palawakin ang aking abot-tanaw. Gabayan mo akong magtiwala sa iyong probisyon at yakapin ang mga bagong pagkakataong hatid mo sa aking buhay. Sa lahat ng mga bagay na ito, iniaalay ko sa iyo ang aking puso at buhay. Palakasin ang aking pasya na manalangin, ipagtapat ang iyong salita, sundin ang iyong mga utos, ipakita ang pasasalamat, at isama ang pasensya, dahil nagtitiwala ako na ang iyong panahon ay perpekto at ikaw ay patuloy na gumagawa para sa akin. Dalangin ko ang biyaya na manatiling tapat at umaasa habang hinihintay ko ang katuparan ng iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, i-like, at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.